Magandang gabi sa inyong lahat mga listeners. Simulan na natin ang kwento. Pero bago yun mangyari, baka naman huwag niyong skipan ng ads ang ating video. At tapusin niyo muna ang video bago mag-like. Yun lang. Maraming salamat. Kahit nasa silid na sila ng sabungan, nararamdaman pa rin itong sinuli ang galit ng mga nilalang dahil sa pagparusa ni Danilo sa mga kasama nito. Matapos mangyari yon, napagpasyahan naman nila Nuling manatili na muna sa loob ng sabungan upang pagmasdan ang magaganap na sultada sa mga manok ni Guyo. Alam niyang hindi papasok ang mga nilalang na yun sa loob dahil nandun pa ang buo nilang pangkat. Sa lumipas na mga oras, wala namang naganap na kakaiba. Kaya't dahil sa kakaibang pangitaing yon, nagpasya siyang lapitan ang ermitanyo upang humingi dito ng kasagutan patungkol sa bagong nilalang na kanilang nakaengkwentro. Alam kasi nitong sinuli na gaganti ang mga ito sa pamamagitan ng pagpiste sa kanyang mga alaga. Subalit, paglapit niya sa mga ito, nakita niyang masayang-masaya yung nag-usap kasamang nanonood sa laban sa mga manok. Kaya't napagpasyahan niyang ipagmaliban na muna ang mga bagay na yon dahil marami pa silang mga manok na ilalaban. Makalipas pa ang isang oras, nagawa namang nanalo ang mga manok nila Guyo. Subalit, may 2 pang hindi na ilaban. Ang swerte naman yata nila Guyo ng araw na yon dahil 2 sa mga manok nila pariho yung nakalusot nang walang kahirap-hirap. Habang pinagbasdan niya ang pagkagabit ng tari ng mga kaibigan niya sa isang manok nitong ilalaban, bigla namang natigilan itong sinuli nang makaramdam siya ng kakaibang presensya sa paligid. Nang maramdaman niya ang mga bagay na yon, agad naman siyang nagmamasid sa paligid dahil kakaiba ang presensyang yon na bumabalot sa paligid. Ang akala niya siya lang ang nakakaramdam nun, subalit maging si Danilo pala naramdaman din yon. Lumapit ito sa kanya habang pasimpleng nagwika ng, "Nuli, parang may kakaiba sa hangin. Ramdam mo ba?" Wika nito. Matapos itong marinig ni Nuli, patuloy lang naman siyang nakikaramdam habang sumasagot ng, "O Danilo, alam kong nasa paligid lang siya at isa siyang antingerong may aral sa kaliwa." Matapos nilang mag-usap, pareha naman silang nakikiramdam sa paligid dahil ang presensyang yon kakaiba sa lahat dahil hindi nila magawang matukoy kung saan nanggagaling ang kakaibang presensya. Pagsilay nila sa 2 ermitanyo, nakatingin din ito sa kanila habang ngumingiti at tumatagay ng tuba habang sina Guyo at ang buo nilang pangkat abala yun sa pagkakabit ng tari. Habang patuloy nilang pinagmasdan ang ginawa nila Guyo, bigla naman silang natigilan nang makasipat sila ng 3 lalaking naglalakad papunta sa kinaroroonan nila Lando at Guyo na may dala-dalang isang panabong. Pero ang nakakuha sa kanilang atensyon dito ay ang kasama nitong nakatalukbong ng maitim na kasuotan. Nang makita nila ang grupong yon, mas lalong tumindi ang salot sa paligid. Kaya't ang ginawa nilang 2
nagbaba ng mga presensya sa katawan upang ikubli ang pagkatao nila. Ilang minuto pa ang nakalipas. Doon nila napag-alaman na yun pala ang makakalaban ng mga kaibigan nilang magsasabong din. Kaya't maigi nilang pinagmasdan ang mangyayari kung ano ang gagawin ng mga ito. Matapos mag-usap nila Lando sa pangkat na yon, agad namang tumalikod ang grupong yon at pumasok doon sa ruweda. Kaya't dali-dali silang lumapit kay Laguyo para ito'y kausapin. Paglapit nila dito, agad namang nagwika si Nolinaw. "Teka, yun ba ang makakalaban nyo?" tanong niya. Nang marinig ito ng mga kasama niya, ang sabi naman nito ay, "Oo, Noli, yun nga." Sagot nito. Matapos yung sabihin, tumango lang naman itong si Noli at wala nang imik. Maya-maya pa, nagpaalam na ang dalawa na pumasok ng ruweda. Silang dalawa naman ni Danilo, pinag-usapan ang patungkol sa mga lalaking yon. "Noli, parang kapariha lang yon sa mga aura ng mga lalaking yon. Yung mga awok, pansin mo ba?" tanong ni Danilo. "Oo, tama ka. Isa lang sila. Subalit mas hamak na mas malakas ang nakita natin ngayon kumpara sa mga nilalang na ating hinabol kanina. Yun na, panoorin mo." Wika naman na pabalik niya at kaagad nilang tiningnan ang laban ng mga manok. Paglapag ni Laguyo sa kanilang pambato, agad namang sumugod ang kanilang manok na papalipad sa kalaban. Subalit agad ring nagpailalim ang kalaban nang siyang dahilan para mailagan yon. Paglapag ng manok ni Laguyo sa lupa, di pa man yun nakalingon, kaagad nang tinamaan ang likod nito dahil sa kakaibang bilis ng kalaban. Nang tinamaan ito sa kalaban, doon na lumantad sa mga mata nila Noli ang mutya ng kawayan na kumakalas sa tari ni Laguyo. At doon napag-alaman nilang dalawa na may tangang mutya din pala ang magpinsan. Subalit dahil sa kakaibang lakas ng kalaban, nagagawa nitong napalaglag ang gamit nito sa lupa nang siyang mabilisang dinampot ng kaibigan niyang si Guyo. Sa muling sangkaan ng dalawang panig, nakikita na nilang dalawa ang kalamangan ng kalaban. Subalit, ganun pa man, nakapagtatakang kaya pa nitong makipagsabayan dito. Habang yung tatlong lalaki sa ruweda na natiling wala itong imik. Maliban lang sa lalaking nakatalukbong dahil panay ang pagbubuka-buka ng bibig nito na parabang may binabanggit. Sa huling pagsugod ng kalaban, hindi naman mamaliw sa kakasigaw ang mga tao na nakapusta sa kalaban. Ilang minuto pa ang makalipas, tuluyan na ngang namatay ang pambato ng kaibigan niya nang siyang ikinagulat nito. Matapos nun, bigla namang nawala ang pangkat na yon na parabang bula. Paglabas ng mga ito sa ruweda, inantay naman nila yung lalapit sa kanila. Habang panay ang usapan ng iba nilang kasama tungkol sa nagaganap na sultada, pasimple naman silang lumapit dito. "Par, mukhang wala ka talagang pag-asang mananalo doon. Hindi mo kaya ang tanga nun," wika ni Noli dito habang tinatanggal nito ang tari ng manok. Nang marinig ito ng kaibigan niya,
Nagdahilan naman ito na wala sa kondisyon ang mga alaga niya. Pero hindi rin yun nakatanggi nang sumagot siya dito ng, "Ay nako, kahit ano pang pagtatago mo sa kakayahan mo, malalaman ko yan ang malalaman. Baka nakalimutan mo kung sino itong kaibigan mo." Nang marinig ito ni Guyo, tumitig lang naman ito sa kanya. "Pasensya ka na. Oo nga par, malakas nga yung gamit niya. Pero susubukan kong muling lumaban." Nang marinig nila itong dalawa ni Danilo, wala naman silang imik at hinayaan na lang ang desisyon nito. Makalipas pa ang mga minuto, nagpasya naman itong si Guyo na ilaban ang pang-apat nilang manok. Bago ito pumasok, nagwika pa si Noli dito ng, "Par, sigurado ka na bang di mo kailangan ang tulong ko?" Wika niya. Subalit ngumisi lang ito at tumuloy sa loob kasama sila Lando at Leroy. Kaya't wala na silang nagawa at sumuporta na lang dito. Pero sa hindi malamang dahilan, tila ba walang panama ang kaibigan niya sa grupong yon. Dahil matapos ang laban, panalo pa rin ang mga yon. At habang nakatayo ang mga kalaban sa hindi mapaliwanag, biglang tumitig sa kanila ang nakatalukbong na lalaki dito kay Noli, na parang may ipinahiwatig sa kanya. Nang mga oras din yun mismo, nakaramdam silang dalawa ni Danilo ng panunuyo ng lalamunan na parang may halong bubog. Walang duda, sinubukan silang paramdaman ng mga ito sa pamamagitan ng pagpalipad ng kulam na pinadaan sa hangin. Ang sabi naman ni Danilo, "Aba, hinahamon tayong dalawa oh. Teka, paano naramdaman nila tayo?" Matapos itong marinig ni Noli, ang sabi naman niya ay, "Tumahimik ka nga. Paanong hindi tayo maramdaman? Kanina pang kumakawala sa katawan mo ang talandrong hawak mo. Mamaya, paglabas ng dalawa, sabihan mong ikaw ang harap sa mga yan. Kawawa naman yung dalawa eh. Yung panalo nila, nalimas." Sagot niya dito. "Sige, sabi mo eh." Bulong pa sa kanya. Maya-maya pa, paglapit nilang dalawa di pa man sila makapagsalita, agad na silang hiningian ng tulong nila Lando. "Kuya Danilo, baka naman may itulong ka sa amin. Malabo yatang makakadala tayo ng bihag ngayon." Wika pa nito. Si Danilo naman, agad naman itong sinunod ang mga sinabi ni Noli. At habang nag-uusap ang mga ito, lumapit na muna siya sa dalawang ermitanyo na nag-iinuman. Paglapit niya dito, agad naman siyang inabutan ng baso ng mga ito. "Oye ho, parang tahimik ka yata ngayon ah. Oh, tumagay ka muna." Matapos itong marinig ni Noli, uminom naman siya. Habang iniinom niya ang tuba, sumingit naman dito si Mang Carpio ng, "Ramdam kong may kaharapin na naman kayo ng matinding kasayahan mamaya. Mag-ingat kayo. Baka muli na naman tayong makapasok sa mundo ng mga engkanto." Nang marinig ito ni Noli, bigla naman siyang inubo dahil sa pagkabigla sa sinabi nito. "Ho, wag naman sana Manong. Kayo talaga oh." Sagot ni Noli dito.
Biro lang iho. Alam ko naman na hindi na kayo tulad ng dati. Basta, ibalansin nyo lang ang nararapat. Mahirap na. Dagdag naman ni Mang Carpio. Makalipas ang mga minuto, bumalik naman itong sinuli kung saan sina Danilo. Paglapit niya dito, nadatnan niyang inihanda na nito ang isa nilang manok na isabak sa bakbakan. Danilo, ano, handa na ba to? Wika niya paglapit dito. Subalit hindi ito sumasagot at pasimple siya nitong kinakalabit. Paglingon niya kung saan nakatingin ang mga kasama niya, nakita niya doon ang dalawang lalaking kasama sa nakatalukbong. Nang makatitikan sila ni Noli, agara namang tumalikod ang mga ito papalayo. Nahiwagaan talaga ako sa mga taong yun, par. Biruin mo, simula nung nakatapat ko sila, hindi na nakapurma itong mga panlaban ko. Wika nitong si Guyo. Hayaan nyo lang. Mamaya makaganti rin kayo. Sagot naman ni Noli rito. Lumipas ang ilang minuto. Nagpasya na ngang pumasok si Danilo sa loob. Kaya't grabing kaba at pagkagalak ang nararamdaman ng lahat nilang mga kasama. Dahil purong antingero ang maglalaban sa ruweda. Si Noli noon, nagpaiwan lang siya sa labas. Dahil magmamasid siya sa kung anong uring taktika ang meron ang mga kalaban. Habang nakatayo si Danilo at itong si Guyo sa loob, panay naman ang pagdipa ng mga kamay ng sa dalawang lalaking kalaban nila. Habang walang umpay, sa pagsisigaw ang mga taong pumanig dito. Siguro, inaakala ng mga taong nakakilala dito na wala nang makakatalo sa kanilang pinanigang sa bungiro. Habang yung lalaking nakatalukbong, nanatiling nakatayo lang ito at wala talagang imik hanggang sa bitawan na ang dalawang manok na parihong may dalang tari. Sa unang sagupaan ng mga manok, halos papyaw lang na palo ang ginawa ng kalaban. Habang yung kay Danilo, nag-aabang lang ito sa maaring hakbang ng katapat nito. Muling sumugod ang manok sa kalaban nang siyang nailagan sa kay Danilo. Sa pagganti ng pambato ni Danilo, hindi naman nailagan ng kalaban dahilan para tamaan yon. Pero agad din itong nahawakan sa kalabang manok at walang habas na pinagdadampo. Halos magkatanggalan ang mga balahibo nito dahil sa pambihirang lakas ng kalaban. Alam ni Nuling hindi na manok ang nagdadala sa bawat pambatong naglalaban. Pero kahit anong palo ng kalaban, nakapagtatakang walang sino man sa dalawa ang nakitaan ng panghihina. Habang nakatayo si Guyong nakasandal sa bakod, halos namumutla na ito dahil sa tindi ng nerbiyos. Sa muling pagsugod ng kalaban, nakita nilang nakadapa na lang yung kay Danilo. Pero sa pagtayo ng pambato ni Danilo, gumaganti naman ito, pero hindi na magawang makatama sa kalaban, na para bang labis na ang pagod ng manok nito. Sa muling pagsugod ng kalaban, tumilapon ang manok ni Danilo doon sa gilid ng ruweda. Ang akala ng mga tao, wala nang magagawa ang panig nila Danilo. Pero sa hindi malamang dahilan, biglang pumapalakpak itong si Danilo habang nakangising nakatingin sa kalaban. Maya-maya pa, naramdaman itong sinuli
na nagpapakawala ng mga usal ang kaibigan niya. Matapos itong gawin ni Danilo, dahan-dahang tumayo yung manok niya na para bang nagkaroon ito ng panibagong lakas. Ilang saglit pa, muling sumugod ang kalaban. Subalit hindi pa man ito makalapit, biglang sinalubong sa manok ni Danilo ang nakatunggali nito. Pagtama nito sa kalaban, walang tigil yung nagpapakawala ng nakakamatay na palo. Hanggang sa tamaan ang ulo ng kalaban. Kaya't ayon, patalon-talon ang manok sa lupa. Hanggang sa bumulagta na lang ito sa gilid ng ruweda. Biglang tumigil ang sigawan sa kalaban at napalitan ng panig nila Danilo. Ang ingay tuloy ng panig nila lalo na yung buong pangkat ni Noli. Dahil sa mga nangyayari, nagkatitigan ang dalawang lalaki habang tumitingin din kila Danilo na masayang masaya dahil naging panalo ang laban na yon. Paglabas ng mga ito sa ruweda, panay naman ang kwentuhan nila. Yung tipikal lang na gawain ng mga sabungerong nagbabarkada na bilang nanalo sa sugal. Paglapit ni Noli rito, napansin niyang puno ng ngiti ang mga pagmumukha ng pangkat niya. Kaibigan, mukhang pinapakabalang kayo nitong si Danilo. O ano ngayon? Masayang masaya kayo? Parang kanina lang ang lungkot-lungkot ng pagmumukha niyo. Wika ni Noli paglapit niya dito. Oo nga Noli, akala nga namin matatalo na tayo. Kita nyo naman kung gaano kalakas yung kalaban. Sagot naman ni Lando. Pero hindi sila umubra dito sa pambato ni Noli. Kung malakas sila, mas malakas yung sa atin. Di ba par? Singit naman nitong si Guyo. Makalipas ang mga minuto, muling nakatanggap ang kanilang grupo ng hamon ng kalaban. Subalit sa pagkakataong yon, alam ni Nuling ang harap sa kaibigan niya ay ang antingerong nakatalukbong. Sa muling pagkakataon, muling tinanggap nila Danilo ang anyaya ng kalaban. Habang nasa loob sila Danilo, maigi namang pinagmasdan ni Nuli ang kalaban nila. Pero laking gulat nitong si Noli nang ituro siya ng lalaking nakatalukbong na para bang siya ang nais nitong hamunin. Maya-maya pa, lumabas si Guyo para siya'y lapitan. Paglabas nito, ang sinabi nito sa kanya ay, "Par, ang sabi nung dalawang lalaki ikaw raw ang magbibitaw sa manok." Matapos marinig ito ni Noli, ang sabi lang naman niya ay bakit. Pero maya-maya lang, agad din niyang naunawaan ang ibig sabihin ng mga yon. Kaya't ang sabi ni Noli, siya ang haharap dito. Dahil matagal na rin naman siyang hindi nagsasabong. Pumayag naman si Danilo dahil gusto rin naman ng mga ito na siya ang haharap doon. Nang malaman ng dalawang ermitanyo na siya ang lalaban, nagsitayuan naman ang mga ito para manood sa laban. Pagpasok ni Noli sa loob ng ruweda, kasama naman niya si Danilo. At sa pagharap niya sa kalabang kaharap din niya, bigla naman siyang natigilan nang magtanggal ito ng kanyang talukbong na nagkubli sa kanyang pagkakilanlan. At doon na pagtanto ni Noli na kasing idaran lang niya ang taong yon. Pero mahaba ang buhok nito na abot hanggang sa kanyang likuran. Nasipat din niya ang mga tato ng lalaki
na nakaukit sa kanyang dibdib. Magamat nakatago ito sa kanyang damit, nagliliwanag pa rin ang markang yon. Habang pinagmasdan niya ang mga marka, doon niya napag-alaman na totoo ngang kadugo lang ng mga sungaw ang lahing din yon. Pero kahit ganun pa man, nais niyang gulatin ang mga ito. Ilang minuto pa ang makalipas, naghudyat na rin ang sentensyador para bitawan ang mga manok. Kitang-kita niya noon ang paglilisik ng mga mata ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Pagbitaw nila sa mga manok, agad-agad nagpapakawala ng atake ang kalaban. Halos hindi noon makaporma ang pambato niya dahil sa sunod-sunod na atake nito. Kaya't doon niya napag-isip-isip na kailangan niyang tawagin ang mga anino ng bubuyog. Pagtawag niya sa mga anino, hindi naman alam ng kalaban ang maaring kahantungan ng kanilang mga manok. Paglitaw ng sinasandalan niyang anino, agad naman itong sumama sa galaw ng pambato ni Noli, nang siyang naging dahilan para labis malito ang kalaban. Dahil sa ginawa ni Noli, grabing pagtataka naman ng lalaking nakatalukbong. Hindi kasi nito lubos akalain na may ganong abilidad si Noli. Sa pagsabayan muli ng mga manok, bumagsak na lamang ang kalabang pambato habang wala ng buhay. Ganon kabilis ang ginawa kay Noli. Dahil sa biglaang pagkamatay ng manok, biglang lumabas ang pangkat ng kalaban sa hindi malamang dahilan. Si Noli noon at itong si Danilo, pinili na rin nilang lumabas upang tingnan ang kanilang manok. Habang nagkakagulo ang mga kasama niya, pinili naman niyang nilapitan ang dalawang ermitanyo. Paglapit niya dito, nadatnan pa rin niya itong nag-iinuman. Hello mga ka-ermitanyo, paabang sa 116 dahil isusunod din natin yon. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, huwag nyong kalimutang mag-like. Yun lang ang hinihingi ko. Maraming salamat. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.